Bismillahirrahmanirrahim. Jaliyat from Arabia. SFX from Manila. Tidak from Cotabato has the pleasure to present to you the recitation of the Quran with the Tagalog translation for Surah Al-Fatiha up to the last 3 chapters of the Noble Quran. Ang kalamangan ng pagbabasa ng Quran. Ang Quran ay salita ni Allah. Ang kalamangan nito sa lahat ng salita ay gaya ng kalamangan ni Allah sa mga nilikha niya. Ang pagbabasa nito ay ang pinakamainam na pagpapakilos ng dila. Ang pag-aaral ng Quran, ang pagtuturo nito, ang pagbabasa ay may dulot ng maraming kalamangan na ang ilan ay ang sumusunod. Ang gantimpala ng pagtuturo nito, nagsabi ang sugo, ang pinakamainam sa inyo ay ang nag-aral ng Quran at nagtuturo nito. Isinalaysay ito ni Imam Al-Bukhari. Ang gantimpala sa pagbabasa nito, nagsabi ang sugo, ang sinumang bumasa ng isang titik mula sa aklat ni Allah ay magkakaroon siya dahil doon ng isang magandang gawa. At ang magandang gawa ay ginagantimpalaan ng 10 ulit nito. Isinalaysay ito ni Imam At-Tirmidhi. Ang kalamangan ng pag-aaral ng Quran at pagsasaulo nito at ang kahusayan sa pagbabasa nito. Nagsabi ang sugo, tulad ng isang nagbabasa ng Quran, habang siya ay nagsasaulo nito, kasama ng mga mabuting marangal na anghel, at tulad ng isang nagbabasa ng Quran, habang siya ay nagpapanatili nito, at siya ay mahigpit dito, kaya magkakamit siya ng 2 gantimpala. Mutafaq alayhi. Nagsabi pa ang sugo, sasabihin sa kaibigan ng Quran, bumasa ka, umakyat ka, at bumigkas ka gaya noong ikaw ay bumibigkas nito sa mundo, sapagkat tunay na ang kalagayan mo ay nasa huling bahagi ng talata na binabasa mo. Isinalaysay ito ni Imam At-Tirmidhi. Nagsabi si Al-Kitabi, nasaad sa salaysay na ang bilang ng mga talata ng Quran ay ayon sa dami ng baitang ng paraiso. Kaya sasabihin sa nagbabasa, umakyat ka sa mga baitang ayon sa dami ng binabasa mo noon mula sa mga talata ng Quran. Kaya ang sinumang nakalubos sa pagbasa ng buong Quran ay makapag-aangkin ng pinakamataas sa mga baitang ng paraiso sa kabilang buhay. Ang sinumang nakabasa ng isang bahagi mula rito, ang pag-akyat niya sa mga baitang ay ayon sa dami niyon. Kaya ang pagwawakasan ng gantimpala ay ang pagwawakasan ng pagbasa. Ang kabayaran ng sinumang nag-aaral ang anak niya ng Quran. Nagsabi ang sugo, ang sinumang nagbasa ng Quran, nag-aral niyon at gumawa ayon doon ay pasusuotin ang mga magulang nito sa araw ng pagbangon ng isang korona ng liwanag na ang tanglaw niyon ay tulad ng tanglaw ng araw at dadamitan ang mga magulang nito ng 2 hiyas na hindi matutumbasan ng mundo ang mga ito. Kaya magsasabi silang 2, bakit kami dinamitan nito? Kaya naman sasabihin dahil sa pagtangkilik ng anak nyo sa Quran. Isinalaysay ito ni Imam Al-Hakim. Ang pamamagitan ng Quran sa kaibigan nito sa kabilang buhay. Nagsabi ang sugo, basahin niyo ang Quran sapagkat tunay na ito ay darating sa araw ng pagbangon bilang isang tagapamagitan para sa mga kaibigan nito. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Nagsabi pa ang sugo, ang Quran at ang pag-aayuno ay mamamagitan para sa tao sa araw ng pagbangon. Isinalaysay ito ni Imam Ahmad. Ang kabayaran ng mga nagtipon para sa pagbigkas ng Quran at pag-aaral nito. Nagsabi ang sugo, kapag may nagtipong mga tao sa isang bahay na kabilang sa mga bahay ni Allah, binibigkas nila ang aklat ni Allah at pinag-aaralan nila ito sa isa't isa sa kanila. Ay bababa sa kanila ang kapanatagan, babalutin sila ng awa, paliligiran sila ng mga anghel, at babanggitin sila ni Allah sa sinumang nasa piling niya. Isinalaysay ito ni Imam Abu Dawud. Ang mga kaasalan sa pagbabasa ng Quran. Bumanggit si Ibnu Kathir na mga kaasalan at ang sumusunod ay ang ilan sa mga ito, na hindi sasalingin ng tao ang Quran ni babasahin ito, malibang siya ay tahir, na maglilinis ng ngipin sa pamamagitan ng siwak bago bigkasin ito, na magsusuot ng pinakamagandang kasuotan niya, nahaharap sa kibla, natitigil sa pagbabasa kapag naghikab, na hindi puputulin ang pagbabasa sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba, maliban kung kinakailangan, na nakatuon ang isip, na hihinto pagkatapos ng talatang naglalaman ng pangako at hihilingin iyon,
at hihinto rin pagkatapos ng talatang naglalaman ng banta at magpapakupkup kay Allah, na hindi iiwan ang mushaf na nakabukas at hindi rin maglalagay sa ibabaw nito ng anuman, na hindi magpapalakasan sa pagbabasa ang mga nagbabasa nito, na hindi ito babasahin sa mga palengke at mga puok ng kaingayan. Papaanong bibigkasin ang Quran? Tinanong si Anas. Tungkol sa pagbigkas ng propeta, kaya nagsabi ito, pinahahaba niya ang bigkas ng tamang pagpapahaba ng bigkas. Kapag binigkas niya ang Bishmi, Liahi, Ramani, Rahim, ay pinahahaba niya ang bigkas ng Bishmi, Lahi, pinahahaba niya ang bigkas ng Raman, at pinahahaba niya ang bigkas ng Rahim. Isinalaysay ito ni Imam Al-Bukhari. Ang iba yung gantimpala sa pagbabasa ng Quran. Lahat ng nagbabasa ng Quran na wagas na naguukol kay Allah ay gagantimpalaan. Subalit nag-iiba yung gantimpalang ito at lumalaki kapag may konsentrasyon ng isip, pagbubulay-bulay at pag-unawa sa binibigkas, sapagkat ang isang titik ay katumbas ng 10 mabuting gawa hanggang sa 700 ulit. Ang dami ng babasahin sa araw at gabi. Ang mga kasamahan ng propeta noon ay nagtatalaga para sa mga sarili nila ng isang bahagi ng Quran sa bawat araw. Hindi nagpumilit ang isa mula sa kanila sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa 7 araw. Bagkus ay nasaad ang pagbabawal sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa 3 araw. Kaya maging masigasig ka, kapatid, sa paggamit sa oras mo sa pagbabasa nito. Magtatalaga ka sa sarili ng pang-araw-araw na oras para sa pagbabasa, na hindi mo kakaligtaan anuman ang mangyari. Ang kaunting oras na tuloy-tuloy ay mainam kaysa maraming oras na patigil-tigil. Kaya kung nakaligtaan mo o nakatulugan mo, ay punuan mo kinabukasan. Nagsabi ang sugo, ang sino mang nakatulog, kaya nakaligtaang bumasa ng isang hizbi o ng isang bahagi mula rito, at binasa niya naman sa pagitan ng sala sa fajar at sala sa dahur, ay itatala para sa kanya na para bagang binasa niya iyon sa gabi. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Huwag kang maging kabilang sa mga umayaw sa Quran at lumimot dito, maging sa anumang uri, iyon gaya ng pag-ayaw sa pagbabasa nito, o pagbigkas nito, o pagbubulay-bulay rito, o paggawa ayon dito, o pagpapalunas sa pamamagitan nito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sura Al-Fatiha, ang panimula. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Si Abu Sa'id bin Al-Muwala ay nagsalaysay, habang ako ay nagdarasal sa loob ng masjid, ako ay tinawag ng sugo ng Allah, ngunit ako ay hindi agad nakasagot. Pagkaraan, ako nagsabi, O sugo ng Allah, ako ay nagdarasal. Siya ay nagsabi, Di ba ang Allah ay nagsabi, tumalima sa Allah at sa kanyang sugo kung tinatawag ka. Quran, versikulo 8, kapitulo 24. At pagkaraan, siya ay nagsabi, tuturuan kita ng isang sura na siyang pinakadakilang sura ng Quran bago ka lumisan. Hinawakan niya ang aking kamay, at nang siya ay pinaalis na, ako ay nagtanong sa kanya, di ba sinabi mo na ako ay tuturuan mo ng isang sura na siyang pinakadakilang sura sa Quran? At siya ay nagsabi, Alhamdulillah, Rabbi ay alamin. Ang sura Al-Fatiha, ang tinaguriang As-Sab'ah Al-Mathani, at ang dakilang Quran na ipinagkaloob sa akin. Fatiha Tul Kitab. Ito ay tinawag ding Ul Kitab, sapagkat ito ang unang sura na sinulat sa mga sipi ng Quran. At ito rin ang unang sura
na binigkas sa paggawa ng sala. Si Ubada bin As-Samit ay nagsalaysay. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, sino man ang hindi bumigkas ng Sura Al-Fatiha sa pagsasagawa ng kanyang sala, ang kanyang sala ay hindi tinatanggap sa ngalan ng Allah. Allah, maaring bago sa pandinig ng mga hindi Muslim ang salitang Allah. Ngunit kung marunong lamang magbasa ng wikang Semetiko, ang mga iskolar ng ibang relihiyon, kanilang matutunghayan na ang Allah na sinasamba ng mga Muslim ay siya ring Diyos ng tagapaglikha na kinikilala ng lahat ng propeta katulad nila Adam, Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Lot, Enoch, David, Solomon, Moises, Aaron, Zakaria, Juan Bautista, Hesukristo. Sa Biblia, mababasa na si Jesus ay nagdasal at nagsumamo sa kanyang tinatawag na Diyos ng Eli, Eli, lama sabachthani. Mark, Kapitulo 15, versikulo 34. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Ang Eli na tinatawag at kinikilalang Diyos ni Jesus sa kanyang wikang Aramaiko, rito ay katumbas ng wikang Arabic na Elahi. At maging ang Elohim ay matutunghayan din sa Biblia bilang katawagan sa Diyos ni Propeta Moises sa kanyang wikang Hebreo. Alalahanin na ang wikang Arabic at Hebreo, ang im sa dulo ng Elohim ay salitang paggalang, katulad ng Pilipino na ginagamit ang kayo, inyo, kung ang kausap ay matanda bilang paggalang dito. Kaya't ang Eli, Ela at Elohim ay hindi tatlong magkakaibang kahulugan at salita, kundi tatlong Semetikong wikang tumutukoy ng isang Arabic na salitang nakaugnay lamang sa tanging nag-iisa. Ang salitang Allah ay pinanatili upang bigyang pagkakaiba ang natatanging pangalan ng nag-iisang tagapaglikha at ang kaibahan niya sa kanyang mga nilikha. Ang Allah ay hindi nasasangkot at hindi nababahiran ng anumang katangian o paglalarawan na angkop lamang para sa kanyang mga nilikha. Halimbawa, ang kasarian. Ito ay ginagamit upang bigyang pagkakaiba ang babae at lalaki. Ang kasarian ay hindi maaring taglayin ng isang tunay na Diyos. Ang Allah ay hindi rin nasasangkot sa pangmaramihan. Hindi katulad sa salitang God sa wikang Ingles, kapag ito ay dinagdagan ng letrang S sa dulo ng God, ito ay magiging gods na nangangahulugan na maraming Diyos. O di kaya ay des, naging goddess na ang kahulugan ay Diyos na babae. Ang Allah ay isang salita na nagsasaad ng kaluwalhatian, kapangyarihan, kadakilaan at kapurihan o karangalan. Ito ay isang banal na katawagan na hindi maaring gamitin ng sinumang nilikha sa anumang dahilan, pamamaraan at kalagayan. Ang mahabagin, ang maawain. Ar-Rahman, Nir-Rahim. Ito ay dalawang salitang Arabic. Rahman, habag, at Rahim, awa, na ang pinag-ugatang salita ay Rahman. Ang Rahman ng Allah ay laganap sa makatuwid. Sakop ang lahat ng bagay. Ang Rahman ng Allah ay ipinagkaloob niya sa lahat ng taong maging ito man ay may pananampalataya o paniniwala sa kanya o wala. Binigyan niya ang tao ng lahat ng anumang kabuhayan at material na yaman sa mundong ito. Ito ay karapatan ng tao mula sa kanya. Ngunit ang rahim ng Allah ay para lamang sa mga taong tumalima at sumunod sa kanyang mga kautusan at batas. Ang rahim ay isang antas ng habag na tinatawag na awa. Ito ay pinagkakaloob ng Allah sa mga taong pinalikdan ang pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan at isinuko ang kanilang kalooban, puso at kaluluwa sa pagsamba sa tanging Diyos na karapat-dapat sambahin. Walang iba kundi ang nag-iisang tagapaglikha ng lahat ng bagay, ang Allah. Sila ang mga taong tapat na inialay ang buhay, yaman, gawa, isip sa landas ng Allah. Ang lahat ng papuri ay sa Allah. Sinimulan ang Al-Fatiha sa katagang Alhamdulillah. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, sapagkat tayo bilang mga nilikha niya ay kinakailangang magbigay papuri at pagpapasalamat sa Kanya. Siya ang nagbigay biyaya at mga kabuhayan
upang tayo ay mamuhay ng matiwasay. Ang Alhamdulillah ay sumasagisag bilang tanda ng pagkakilala sa Kanya bilang tagapanustos ng lahat ng Kanyang mga alipin. Ito ay isang katagang kalugod-lugod sa Kanya. Ang Propeta Muhammad ay nagsalaysay ng ganito: ang pinakadakilang dua, panalangin, ay ang pagsabi ng buong puso ng Alhamdulillah. Ang Panginoon, Panginoon, Rab. Bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasalin ng salitang Rab, ito ay hindi sapat o ganap sa kahulugan sapagkat ang Rab sa wikang Arabic ay may malawak na kahulugan. Tinatawag na Rab ang Allah sapagkat siya ang tanging nagmamay-ari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang Allah ang nagbigay sa kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon na walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadaklaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya ang tanging tagapanustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro, pinuno, mga dugong bughaw. Sa wikang Ingles ay royal family. Ng lahat ng nilikha. Alamin, lahat ng nilikha. Ito ay isang kataga mula sa wikang Arabic nang tumutukoy at sumasakop sa lahat ng nilikha ng Allah. Kabilang ang mga tao, anghel, jinn at yaong lahat ng nilikha, lingid o hindi pa natin nakita. Sa langit man o sa lupa o maging sa mga pagitan ng mga ito. Ang mahabagin, ang maawain. Ang tanging may hawak ng paghatol sa araw ng paghuhukom. Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihingan ng tulong. Patnubayan mo kami sa matuwid na landas, sa landas ng iyong mga pinagpala. Sa landas ng iyong mga pinagpala. Ang tinutukoy na pinagpala ay yaong mga nabi, yiin, mga propeta at sugo ng nag-iisang Diyos, ang Allah. Sila ay nagpakasakit upang ipalaganap ang tauhid sa buong sangkatauhan. Ang tauhid ay isang katagang Arabic na tumutukoy sa kaisahan ng Allah, ang tuwirang pagsamba sa Kanya at ang ganap na pagsunod sa Kanyang mga batas. Kabilang din sa mga pinagpala ay yaong mga sadikin, mga taong ganap na makatotohanan na sumunod at tumalima sa lahat ng kautusan ng Allah, yaong mga kuanitiin, mga taong malinis ang puso, yaong mga mutakun, mga taong ganap na may takot sa Allah, at hindi sa landas na umani ng iyong puot. Ang kinapupuotan ng Allah ay yaong mga taong mula sa angkan ng Israel, mga Hudyo, na sa kabila ng mga aral at kautusan na ipinagkaloob sa kanila sa pamamagitan ng Torah, sila ay nagtakwil at tumalikod sa mga kautusang ito at ganap na itinakwil ang tuwirang pagsamba sa Allah. Sila ay isinumpa dahil sa kanilang paglapastangan sa mga propeta ng Allah. Ang ilan sa kanila ay kanilang pinatay, katulad ni Juan Bautista at ang ama nitong si Zakaria. Maging kay Jesus at sa kanyang huwarang ina, si Maria, ay kanilang inalipusta at nilapastangan. Hindi nila tinanggap si Jesus bilang isang propeta o sugo ng Allah, bagkus ito ay tinagurian nilang isang huwad na propeta at ang kanyang ina bilang isang masamang babae, at hindi rin sa landas ng mga nangaligaw. Ang mga taong nangaligaw ay tumutukoy sa mga Kristiyano na lumisan sa malinis at wagas na pagsamba sa nag-iisang Diyos at itinuring nilang si Jesus bilang kanilang Diyos at Panginoon at si Birheng Maria bilang isang ina ng Diyos. Bagamat walang sinabi si Jesus na siya ay Diyos, ito ay kanilang ginagawang ganap na Diyos. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم
إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Sura Al-Mujadila, ang babaeng nakiusap o nakipagtalo. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Tunay nga na narinig ng ala ang karaingan niya. Ito ang babae si Kaula bint Talaba na nakikipagtalo sa iyo, o Muhammad, tungkol sa kanyang asawa, si Asus bin As-Samit, at kanyang tuwirang iniluhog ang karaingan sa ala. At narinig ng ala ang namagitang pagtatalo ninyong dalawa. Katotohanan, ang ala ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakikita. Yaong sa inyo na nagturing ng pagbabawal sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng zihar. Zihar, ito ay isang pananalita ng isang lalaki sa kanyang asawa ng ganito: para sa akin, ikaw ay katulad ng likuran ng aking ina. Ipinagbabawal ang pagsiping sa iyo. Ito ay karaniwang sinasambit ng mga kalalakihang Arabo sa kanilang mga asawa sa panahon ng Jahiliya, bago dumating ang Islam. Sila, mga asawa nila, ay hindi maaring maging kanilang mga ina. Wala silang dapat ituring na tunay na ina, maliban yaong nagsilang sa kanila. At katotohanan, sila ay nagsabi ng isang kasuklam-suklam na salita at isang kasinungalingan. At katotohanan, ang ala ay lagi nang mapagparaya, ang laging mapagpatawad, at yaong nagturing ng pakikipaghiwalay, diborsyo, sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng zihar, at pagnanais na bawiin o ipawalang saysay ang mga salita na kanilang binitawan. Ang kabayaran sa gayong kaso ay ang pagpapalaya ng isang alipin bago sila magtalik sa isa't isa. Ito ay isang paalala sa inyo, upang hindi ninyo muling tangkaing gawin ang gayong kasuklam-suklam na bagay, at ang ala ang lubos na maalam kung ano ang inyong ginagawa. At sino man ang walang kakayahan na magbayad para sa pagpapalaya ng isang alipin, siya ay nararapat na mag-ayuno ng magkasunod ng 2 buwan bago sila magtalik sa isa't isa. At sino man ang walang kakayahang isagawa ito, nararapat na magpakain ng 60 kataong dukha, maralita. Ito ay upang inyong makamtan ang ganap na pananampalataya sa ala at sa kanyang sugo. Ito ang mga hangganan na itinakda ng ala at sa kanila na kafirun o kufar. Sa pananaw ng Islam, ang kafir ay may isang kahulugan, ang pagtanggi at pagtakwil ng isang tao sa katotohanan tungkol sa pagsama at pananalig sa ala, sa kanyang mga katangian at pangalan, sa kanyang mga anghel, kapahayagang batas, propeta at sugo, sa kanyang itinadhana at paghuhukom. Kaya ang kafirun o kufar ay mga taong walang paniniwala, pananampalataya at pananalig sa katotohanan na ang tanging ang ala lamang ang dapat pag-ukulan ng tapat na pagsamba at sa katotohanan ng mga batas na ipinahayag niya para sa kabutihan ng sangkatauhan. Sila ay nagtakwil sa katotohanan ng kaisahan ng ala at hindi tinanggap ang katotohanan ng kapahayagan ng Quran
at pinabulaanan ang katotohanan na pagiging tunay na propeta ni Propeta Muhammad. At sa madaling salita, sila ay tumatanggi sa katotohanan ng Islam, sanhi na rin ng kanilang kamangmangan at pagiging mapagmalaki. Isang malaking parusa ang kanilang makakamtan. Katotohanan, yaong mga sumusuway sa Allah at sa kanyang sugo, sila ay mawawala ng dangal, katulad ng pagkawala ng dangal ng mga mamamayang nauna sa kanila. At aming ipinahayag ang maliwanag na ayat. Ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ng maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran ng nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos. Sa siyang nagbigay buhay sa atin, kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay, pagkaraan ng kamatayan, at ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan, hindi lamang sa makamundong buhay, kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng impyerno. At sa kanila na kafirun, isang kaabang-abang parusa ang kanilang makakamtan. Sa araw na yaon, na sila ay muling bubuhayin, ibabangong muli ng Allah na sama-sama at ipababatid sa kanila ang lahat ng kanilang mga ginawa. Iningatan ito ng Allah at kinalimutan naman nila at ang Allah ang saksi sa lahat ng bagay. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنادوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Hindi ba ninyo nakikita na batid ng Allah ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan?
Walang anupamang najwa, lihim na pag-uusap, ng tatlo na hindi siya ang ikaapat sa kanila, ayon sa kanyang ganap na kaalaman, samantalang siya ay nasa kanyang trono sa kaitaas-taasang dako pa roon ng ikapitong kalangitan. Gayon din naman ng 5, na hindi siya ang ika-6 sa kanila. At ganon din naman kahit pa ang bilang nila ay kaunti o marami, subalit siya ay naroroon sa kanila sa amang puok sila naroroon. At pagkaraan nito, sa araw ng pagkabuhay muli, pagbabangong muli, kanyang ipababatid sa kanila ang anumang kanilang ginawa. Katotohanan, ang ala ang lubos na maalam ng bawat bagay. Hindi mo ba napapansin yaong pinagbawalang nagdaos ng mga lihim na pag-uusap? Subalit pagkaraan ay muling nanumbalik sa dating ipinagbawal sa kanila, at sila ay nagsabwatan sa isa't isa sa mga gawaing makasalanan at pagsuway sa sugo. At kung sila ay lumipat sa iyo, ikaw ay binabati nila ng mga pagbating hindi tulad ng pagbati ng ala sa iyo. At sa kanilang mga sarili ay nagsasabi, bakit hindi pa kami parusahan ng ala sa mga bagay ng aming sinabi? Sapat na sa kanila ang interno. Sila ay masusunog doon, at sadyang napakasama ng ganong hantungan. O kayong mananampalataya, kung kayo man ay magdaos ng lihim na pag-uusap, huwag niyong gawing ito para sa gawang makasalanan at kasamaan, at pagsuway sa sugo, bagkus ito ay inyong gawin sa albir. Albir. Ito ay isang katangian ng isang tunay na Muslim na kinabibilangan ng lahat ng uri ng kabaitan at pagsunod sa kautusan ng ala na ipinag-aanyaya sa kapwa-tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kabanalan. Pagiging matuwid at masunurin sa bawat kautusan ng ala batay sa aya bilang 177 ng Sura Bakara. Ang albir ay isang katangian na maniwala sa ala at sa huling araw, sa mga anghel, sa aklat, sa mga propeta, at ang pamamahagi ng inyong yaman sa kabila ng pagmamahal dito para sa mga kamag-anakan, sa mga ulila, at sa mga masakin, ang mga dukha, at mga naglalakbay at yaong humihingi ng pagpapalaya ng mga alipin, pagsasagawa ng pagdarasal at pagbibigay ng zakat, at tumutupad sa kanilang mga kasunduan, at matiisin sa panahon ng labis na pagkikahos at malubhang karamdaman at sa panahon ng pakikipaglaban. At takwa, ng takot at kabanalan, at maging masunurin sa ala, sa kanya kayo ay muling pagtitipunin. Katotohanan ang lihim na pag-uusap ay mula sa Satanas, upang siya ay maghasik ng katampalasanan sa mga mananampalataya. Subalit wala siyang kapinsalaang magagawa sa kanila kahit na bahagya man lamang. Maliban na ito ay pahintulutan ng ala, at sa ala, hayaang ang mga mananampalataya ay magtiwala. O kayong mananampalataya, kung kayo ay pagutusan na magbigay ng sapat na kaluwagan sa mga pagtitipon, at magbigay ng kaluwagan, ang ala ay magkakaloob sa inyo ng kaluwagan. At kung kayo ay pagutusan tumindig, magsitindig kayo. Itinaas ng ala sa antas ng karangalan, yaong sa inyo ay mananampalataya at yaong pinagkalooban ng kaalaman. At ang ala ang ganap na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. O kayong mananampalataya, kung kayo ay sasangguni sa sugo para sa inyong sariling kapakanan, gumugol ng anupaman sa kawang gawa, bago ang inyong pangsariling sangguni. Iyan ang mabuti at higit na dalisay para sa inyo. Ngunit, kung kayo ay walang matagpuan, ang ala ay lagi nang mapagpatawad, ang maawain. Kayo ba ay nangangamba ng paggugol sa kawang gawa bago ang inyong pangsariling sangguni? At noong dati na hindi ninyo ito ginawa, kayo ay pinatawad ng ala. Sa makatuwid, magsagawa kayo ng pagdarasal at magbigay ng zakat at maging masunurin sa ala at sa kanyang sugo. At ang ala ang nakababatid sa lahat ng inyong ginagawa. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Hindi mo ba napapansin, yaong mga nakikipagkaibigan sa mga taong kinasusuklaman ng ala, sila'y hindi nabibilang sa inyo, gayon din naman sila sa inyo. At sila ay sumusumpa ng isang kasinungalingang samantalang kanilang nalalaman ang katotohanan. Ang ala ay naglaan sa kanila ng isang mahapding parusa. Katotohanan, ang kasamaan, ang siyang palagian nilang ginagawa. Ang kanilang panunumpa ay ginawa nilang kubli sa kanilang mga kabuktutang gawa, magkagayon, kanilang hinahadlangan tungo sa landas ng ala, kaya't sila ay magkakamit ng kaaba-abang parusa. Hindi makapagbibigay sa kanila ng anupamang kapakinabangan, ngunit kaunti ang kanilang yaman at mga anak mula sa ala, sila ang mga mananahan sa apoy upang mamalagi roon magpakailanman. Sa araw na yaon, kung sila ay bubuhayin muli ng ala, sa gayon, sila ay manunumpa sa kanya, tulad ng kanilang ginagawang panunumpa sa iyo, at sila ay nag-aakala na sila ay mayroong bagay na pinanghahawakan, katotohanan, sila ay mga sinungaling. Sila ay pinangimbabawan ng Satanas, kaya't nagawa ng Satanas na sila ay makalimot sa pagbibigay alaala sa ala. Sila yaong mga kampon ng Satanas. Katotohanan, silang mga kampon ng Satanas ang mga nawalan yaong sumusuway sa ala at sa kanyang sugo. Sila ay kabilang sa mga pinakamababa. Ang ala ay nagtakda. Katotohanan, ako at ang aking mga sugo ang magsisitagumpay. Katotohanan, ang ala ang ganap na mananaig, ang ganap na makapangyarihan. Hindi mo matatagpuan sa mga tao na naniniwala sa ala at sa huling araw, na nakikipagkaibigan sa mga sumusuway sa ala at sa kanyang sugo, maging sila man ay kanilang mga ama o kanilang mga anak o kanilang mga kapatid o kamag-anakan. Pinagtibay ng ala sa kanilang puso ang pananampalataya, imam, at binigyan ng lakas mula sa kanya. At sila ay kanyang tatanggapin sa mga hardin ng paraiso. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay mamamalagi roon magpakailanman. Ang ala ay lubos na nalulugod sa kanila at sila rin naman sa kanya. Sila yaong mga pangkat ng ala, katotohanan. Yaong mga pangkat ng ala, katotohanan. Yaong mga kaanib, pangkat ng ala ang magtatamasa ng tagumpay.